Ibabalik ang death penalty, handa raw mabitay si Edgar Matubato, ang self-confessed hitman ng Dimanoy Davao Death Squad. Pero giit niya dapat daw maunang sumalang dito si Pangulong Duterte na itinuturo niyang nasa likod ng mga pagpatay sa Davao nung ito'y mayor pa. May hamon din si Matubato sa mga senador na nagsabing walang Davao Death Squad at walang extrajudicial killings sa bansa. Wala pang reaksyon ng Malacanang sa mga bagong pahayag ni Matubato. May exclusive report si Rafi Tima. Matapos isampa ng kanyang abogado ang kasong kriminal at administratibo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga umunoy patayan sa Davao, isang palabang Edgardo Matubato ang humarap sa GMA News. Kung tuluyan daw maaprubahan ang parusang kamatayan, may naiisip na siyang pwedeng unang isalang. Sana siya ang mauna kay siya ang founder. Susunod kaming mga tao niya, sir. Willing ako, sir, magpabitay, sir. Willing ako magpabitay. Basta kasama ko yung mga kasamahan ko, kasama yun si Presidente, kaya siya ang puno yan ng batayan yan. Giit ni Matubato, walang malaking taong nasa likod ng kanyang pagsasampa ng kaso laban sa Pangulo at halos 30 iba pa kasama ang anak ng Pangulo na si Vice Mayor Paulo Duterte at PNP Chief Bato de la Rosa. Paraan na rin daw niya ito para patunayan ang kanyang mga aligasyon. May hamon din si Matubato sa mga senador na naglabas ng committee report na walang Davao Death Squad at walang nagaganap na extrajudicial killings. Ang gusto ko lang, i-ocular inspection nila para makita lahat kung saan ang mga area ng lugar. Ang patayang ginagawa raw nila ng 2 dekada sa Davao, ginagawa na raw ngayon sa buong bansa. Ang istilong pagpatay, paggamit ng motorsiklo, pagplanta ng baril at droga at paglalagay ng karatula sa mga pinapatay, sila daw ang nagpasimula. Alam ko na ang mga kasamahan ko nandito na sa Maynila, sir, mga polis. So sila na yung mga pumapatay dito? Kasali na yun, sir. Kasali na yun sila. Ayon kay Matubato, sana raw lumantad ang mga kasamahan niya noon sa umano'y Davao Death Squad, lalo na raw yung mga nakatrabaho niyang rebel returnees. Magsabi sila ng totoo, lumabas na sila. Kaya kung ang nangyari sa akin, mamamatay lang sila na hindi malalaman ng taong bayan. Rafi Tima, GMA News. Lusot na sa Subcommittee on Judicial Reforms ng Kamara ang panukalang nagbabalik sa death penalty. Sa botong 6-5 na naig ang substitute bill na nagpapataw ng parusang kamatayan sa heinous crimes gaya ng murder at mga kasong may kaugnayan sa droga. Mas binababaan din ang dami ng gramo ng ilegal na droga na kailangang mapatunayan sa isa akusado para siya ay maparusahan ng bitay. Sa ngayon, pag-aaralan pa raw ng komite kung anong paraan ng death penalty ang ipatutupad. Kung ito ba'y lethal injection, firing squad o pagbigti gaya ng nabanggit noon ni Pangulong Duterte. Inalmahan naman ng minorya ang tila pagmamadali raw na maibalik ang death penalty. Target daw ng Kamara na maipasa ang panukala bago ang kanilang Christmas break. As House Speaker Bebot Alvarez, let's talk about bills in the House. You know, sir, nung bago po kayo sometime in July, you already filed 2 bills. One was the reimposition of the death penalty, and the other one was the lowering of the age of criminal liability from 15 to 9. Unahin po natin, update on the reimposition of the death penalty, Speaker. Well, pumasa na siya sa subcommittee, I think yesterday. At hopefully, pwede nang dalhin sa plenary yun as soon as i-recommend na nung committee mismo. Are you getting a lot of support from your colleagues? How many are wala namang 291? problema. We have the majority. So, this will pass? Yes, yes. Kailan ho kaya, Speaker? By next year? Ang target ko dito before the Christmas break, matapos namin. And hopefully, baka pati yung lowering of age of criminal liability doon sa mga youthful offenders. Pero, Pinky, meron lang kasing misconception dito na yung youthful offenders, yung 9 years old up to, I think, below 12, na pagka na-convict sila, isasama mo doon sa mga hardened criminals. Hindi ganon. Pupunta sila doon sa pangangasiwa ng DSWD para ma-rehab sila doon. Pero kinakailangan kasi, we have to impress upon their minds na meron silang responsibility sa society. Na mali yung ginawa nila. Na mali yung ginawa nila. Yun yung punto noon. But Speaker, really, this will pass
before you go on recess? Both? Kung maganda yung takbo, no? Pero kung hindi naman, siguro baka mauna yung death penalty. So you are confident na mauuna yung, but before you go on recess, mapapass na po itong death Kasi penalty. kung pumasa na siya sa subcommittee, Yeah. so malamang tuloy-tuloy na yan. And what are you looking at? Are you looking at lethal injection? Are you looking at hanging? Ano ho ba? Sa akin naman, I would rather let the executive branch to decide kung paano yung But personally, execution. Sa akin, parehong patay yan eh. Okay lang, kahit ano, kahit ano. you don't mind. Wala akong problema. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Una sa lahat, congratulations kay Mr. President Duterte. Good luck po sa pagsasaayos ng ating bansa. Umasa po kayo na lahat po ng mga taga-suporta nyo ay nasa likuran nyo lang po palagi na nakasubaybay sa inyo. At saka sa lahat ng mga drug pushers na sumuko, saludo ako sa inyo mga kapatid. At sa lahat ng mga taga-subaybay na humingi ng tulong sa akin dahil akala nila kakilala ko si President Duterte, hindi ko ho alam kung anong i-reply ko. Dahil po ang totoo, hindi ko ho kilala personally si President Duterte. Kaya pasensya na po kayo. Pero wag po kayo malungkot dahil magkakaroon naman po ng 8888 na kung saan pwede nyo pong pagsumbungan at pwede nyo pong hingan ng tulong na sigurado makakarating kay President Duterte. O diba? Sa lahat ng mga naging pangulo ng ating bansa, si President Duterte lang ang nakagawa niyan. Galing niya, di ba? Tapos na ang eleksyon at ang inaugurasyon. Gusto ko sanang mag-shut up na lang para wala na sanang argumento. Pero sabi sa akin nung nagpapagawa sa akin ng mga video na to, hindi ko matatapos ang mission ko kung hindi ko gagawin to. Kaya bago ko simulan ang topic natin ngayon, may gusto muna akong sabihin sa inyo. Ang mga kataga nagmula kay ama nilagay niya sa aking puso't isipan, binuga ng aking labi ang matamaan, guilty palagi. Nung mga nakaraang araw, linggo o buwan, maraming tumututol na ibalik ang death penalty. Kahit natalamak na ang kriminalidad sa bansa dahil sa droga. Real talk ho, lahat ng mga tutol sa death penalty ay ang mga taong walang pakialam sa ating lahat na pwede pang mabiktima ng mga kawatan na to. So kung isa ka sa mga tutol sa death penalty, isa ka sa mga taong walang pakialam sa taong bayan. Pero salamat kina Senator Soto at Lacson sa pagsuportang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Ayon sa kanila, ang mga mapaparusahan sa death penalty ipapanukala nila ay ang mga drug syndicates, rapists, heinous crimes, at sa mga makakasuhan ng kataksilan o treason. Pero parang may kulang, di ba? Pero balik muna tayo sa mga kontrabidang tutol na ibalik ang death penalty na may mga magkakaparehas na rason. They said it's against human rights. Hindi raw makatao. Ha? Okay lang ho ba kayo? Sa mga ulupong na may ganitong rason, umamin nga ho kayo kung anong nahit-hit nyo. Utot, katol o baykon. Dahil mas hindi makatao ang ginawa ng mga kawatan na yan sa mga nabibiktima nila. So mas pabor pala sa inyo na may mabiktima ang mga kawatan na to kaysa maparusahan ang mga kawatan na to sa ginawa nila. Di ba nakakaboboho ang rason nyo? Pero di na po ako magpapatumpik-tumpik pa dahil sasabihin ko na sa inyo ang totoong rason kung bakit ayaw nilang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Unahin na natin ang mga hipokritong taga-CBCP na to. Bakit ayaw nilang ibalik ang parusang kamatayan? Siyempre, dahil may mga paring nasangkot sa pangmumolestya sa mga minor de edad. Hindi ko naman po nila lahat, pero may mga pari po kasi mga rapists na pag napatunayan, death penalty ang katumbas na kaparusahan. Kaya ang mga taga-CBCP ay tutol na tutol dito dahil yun ang totoong rason. So sa lahat ng mga taong nauutok na mga hipokritong mga CBCP na to, yun ho ang totoong rason kung bakit tutol sila sa death penalty. Kaya sa lahat ng mga taga-CBCP, utang na loob, shut up na lang. Okay? Pangalawa, dahil sa korupsyon sa gobyerno. Alam naman nating lahat na ang sistema ng mga nakaraang gobyerno ay magpayaman lang. Pag nanakaw sa kaban ng bayan ng mga expertise nila na pag napatunayan ay pwede silang makasuhan ng plunder na death penalty ang katumbas na kaparusahan. Yun ang kulang sa mga dapat na maparusahan sa ipinapanukalang death penalty ni na Senator Soto at Lacson. Death penalty para sa mga makakasuhan ng plunder. Karamihan kasi sa mga alipores ng mga nakaraang administrasyon, ito ang mga hobby nila. Akala kasi ng mga tae na to, may forever ang mga kalokohang ginagawa nila. Na ang dapat na serbisyo, ginagawa nilang negosyo. So enough with your stupid reason about human rights. Dahil kayo mismo, wala kayong pakialam sa human rights ng taong bayan. Kasi kung meron, di nyo hayaang magluto ng shabu ang mga alaga nyong drug lord sa New Bilibid Prison. Sana ginawa nyo ng paraan na mapigilan ang kriminalidad sa bansa. Pero anong ginawa nyo? Tinolerate nyo sila. Shout out kay Senator Laila Banyena
dilima pala. Bigas sana ang binigay nyo sa mga magsasakang humihingi ng tulong sa Kidapawan, hindi pulis, bumbero, batuta at bala. Shout out din sa mga nakaraang epal na leader ng Kidapawan. Hindi nyo sana binulok ang mga relief goods. Tinulungan nyo sana sila. At di nyo sana binunsa ang mga pondo ng mga Yolanda survivors. Tumulong kayo, pero tingnan nyo muna ulit ang tulong na binigay nyo kung sapat ba. Shout out din kay Marrejas, Rojas pala. Lupa sana ang binigay nyo sa mga magsasaka ng Hacienda Lubisita. Kaso anong ginawa nyo? Tinarantado nyo lang sila. Shout out din kay Panot at sa lahat ng mga oligarchs. Justisya sana ang binigay nyo sa SAP 44, hindi mga paninisi sa mga sarili nyong kapalpakan. At shout out ulit kay Panot at kay Purisima. Tinutulungan nyo sana ang mga kababayan nating mahihirap na makaahon sa kahirapan. Shout out sa nakaraang administrasyon. Kasi mga sakin kayo sa yaman at kapangyarihan. Ngayon sabihin nyo sa akin kung may pakialam kayo sa human rights ng taong bayan. Over 12 million Filipinos living in extreme poverty. Nasaan ang sinasabi nyong concern kayo sa human rights nila? I'm not one of them, but they have my compassion and sympathy. You have the power and the authority to help them. Pero anong ginawa nyo? Mas lalo nyo lang silang pinahirapan. Pati kami mga OFW, mga tinatawag yung mga bagong bayani, pinahihirapan nyo rin sa pamamagitan ng terminal fee at pesting OAC na yan na hindi naman na talaga dapat kasama sa mga babayaran namin. Masyado yung inabuso ang mga kahinaan namin mga OFW dahil desperado kaming buhayin ng mga pamilya namin. Kaya huwag kayong maging proud na napalago nyo ang ekonomiya kasi hindi yun dahil sa effort ang nakaraang administrasyon. Ang sabihin nyo, sinadya nyo talaga na wala gaanong trabaho dyan sa Pinas para maghanap kami ng ibang oportunidad sa ibang bansa. Mas pabor nga naman sa inyo na mas maraming OFW dahil hindi lang hulibo, hindi lang milyon, hindi lang bilyon ang nare-remit namin sa bansa, kundi trilyones na halaga. Kaya please, don't be proud. Ha? Tapos ngayon nagkaroon kami ng presidente na handang gawin ng lahat para sa magandang kinabukasan at kapayapaan ng ating bansa. Plano nyo pang isabotahe? Gusto nyo pang ipagkait sa amin ang pagbabagong inaasam-asam namin? God and the people of God won't let that happen. Dahil tandaan nyo na ang Diyos at ang taong bayan ng kalaban nyo pag may nangyaring masama sa presidente namin. So para sa lahat ng mga solid Duterte supporters at mga anti-Duterte, magkaisa na po sana tayo at magtulungan. Siguro naman pagbabago ang gusto nating mangyari lahat. Ang kagustuhan ng Diyos Ama ang naganap dahil mahal niya tayo. Uulitin ko sa inyo muli na si President Duterte ang instrumento ng Diyos Ama para ayusin ang ating bansa. Kaya suportahan po sana natin siya at ipanalangin na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Ganon din po si PNP Chief Bato de la Rosa at sa lahat po ng mga kaalyado nila at mga opisyal ng gobyerno na pagbabago din ang gustong mangyari. Sa lahat ng mga supporter ni President Duterte, congratulations ulit sa ating lahat dahil nagbunga lahat ng effort natin. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang paglalakbay natin patungo sa pagbabagong inaasam-asam natin. We're just getting started. So hindi rin tayo titigil sa pagsuporta sa presidente natin. At yun din ang kalooban ng Diyos Ama. So please, wag po natin kalimutan palagi ang pinapasabi sa inyo ni Ama na everything you see is part of God's plan. So, ako po si Mr. Rio